Magandang hapon mga Batang Maynila, ako po si Mocha Uson at narito po tayong muli sa Yormes Hour. Kasama po natin ang ama ng Maynila, ang ating butihing Yorme Isko Moreno Dumagoso. Magandang hapon po, Yorme. Good afternoon, Mocha, at sa ating mga kababayan, mga nanay at tatay ko, mga lolo't lola ko, at siyempre mga Batang Maynila at sa iba pang mga nanonood, no? Na nasa abroad, mga OFW, immigrants, ay magandang hapon po. Sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila, nako sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kanina po may sunog na naman. Hopefully, maayos na ngayon. At siyempre, inaasahan natin mo na yung pagulan, binabantayan ng ating MDRRMO at iba't iba pang ahensya ng gobyerno. Sa Uparo, maayos naman. Pero still, I think magmo-monitor pa tayo hanggang madaling araw, mamaya. Dala ng nasa bahaging Mindoro at Romblon na yung bagyo, no? At sa ating mga kababayan niya sa Bicol, Catanduanes, Mindoro, Romblon, no? Mag-iingat po kayo. At muli, sa atin, no? Welcome po sa ating Yormes Hour. Ito pong ay programa ng inyong Manila Public Information Office kung saan linggo-linggo ay nag-update tayo sa ating mga kababayan sa mga nagaganap at magaganap sa lungsod ng Maynila. So stay tuned. If I'm not asking too much, please do share this broadcast so that everyone will be properly updated sa nangyayari sa lungsod ng Maynila. At nagpapasalamat tayo dahil kasama natin si Mocha Uson na magde-deliver ng mga update sa atin dito sa City of Manila. Now, before we continue, meron lang akong itatama, Mocha, no? Itatama ko lang yung sarili ko kasi nung ini-interview ako nung kasagsagan ng gulo, no? Nabanggit ko yata Akbayan, yung nasa video na. Ang dapat ko palang nabanggit, anak bayan. Magkaiba pala yun. Opo. Oo. Akbayan saka anak bayan. Kasi yung anak bayan, yan yung nasa Mindiola. Yung akbayan naman, yun yung nasa EDSA. Noong September 21. Ayun lang. Oo. Let's go. Let's Ayan, start salamat this. po, Oo. Yorme. Ayan po, at usapang rally pa rin nga po, umabot sa 692,000 ang pinsala. 10 million. Ay. 10 million na. 10 million na po. Oo, nga. 10.2 million pesos. Grabe. Oo, yung 692, if I'm not mistaken, kasama siya nung 10 million. No, recently, nagpa-assess na tayo kasi nagtatanong yung ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Makikita mo doon sa mga commentaries nila. Pinatatanong kung magkano ang nadanyos ng mga rioters o nag-rumble. No? Sinunog na truck. Yung sinunog na truck, alam mo ba istorya nun? Yan. Tama yan. Saglit lang ha. O, tingnan niyo po yan. Yung nasunog na truck na yan ay pag-aari ng isang ina na dalawa lang ang truck niya. At yung kinikita ng truck niya, yun yung pinagpapaaral niya sa anak. Sinunog ng mga rioters. Kaya iyak ng iyak yan. Yung may-ari ng truck. Kawawa naman. But rest assured, we did something for her sa kanyang livelihood. Pumanatag kayo, mga Batang Maynila, mga tagalungsod, mga kababayan natin. We try to resolve it within ourselves, no? Happy for her na ibsan na yung kanyang suliranin at sana makabili siya ng bagong truck para matuloy niya yung kanyang hanap buhay. Yan ho ang mga nangyayari mo kapag tayo talaga ay nagpabigla-bigla. No? Dahil dyan sa gulo na yan, marami na perwisyong individual at saka yung damage sa pampublikong gamit na ginagamit ng pangkalahatan at pribado. Kaya umabot halos ang estimate na nabigay sa atin ng City Engineering, halos 10 milyon mahigit ang na-damage. Yan, pati ang mga yan, we try to, your city government, di mga alas 10 ng gabi, no, panatag na,
Tapos nagmamapping operation yung mga pulis. Pumasok ngayon yung DPS. Pinapasok ko na yung DPS. Tapos nilinis na yung mga debris, mga sinunog, no? At mga bote, bato, and everything. So, natapos sila mga pasado alas 2 sa madaling araw. Tapos, pasok naman yung engineering. Nag-start tayo alas 4 ng umaga. Pininturahan natin lahat ng binandal nila. Inalis natin yung mga iba pang tibo. Kasi I wanted the people of Manila waking up na parang walang nangyari. So, recto, moraita, eskwelahan, private places, or establishment. Tapos, nung nag-almusal naman, pinagpahinga ko muna saglit yung tao, nag-almusal, nag-resume tayo alas 9 naman ng umaga. Ito naman ang tinira natin, itong Top Avenue. Tapos, yung UDM, yung eskwelahan natin, na binaboy din nila, napinturahan na rin. Tapos, yung tulay, papuntang Santa Cruz, ayos na rin. Na pinturahan na rin natin. Ayan yung UDM ngayon, malinis na. Tapos yung tulay, and so on. Marami pa. Pero generally, 70% ng mga nababoy na lugar, ayan, na ayos naman na ng inyong City of Manila, City Government of Manila. Ayan na siya ngayon. Mabilis. Mabilis naman. Salamat sa ating mga empleyado. Salamat sa City Engineering, PDO, DPS, NTPB, at Boysen. Kasi nag-donate yung Boysen. Although gumastos tayo ng mga pintura, tapos yung nakita ng Boysen, nagpadala rin naman sila ng kanilang tao at saka pintura. Thank you very much, Boysen. Sana wag po kayo magsama, Boysen. Kakapintura lang po niyan, boss, di ba? Yes. A week before that, na pinturahan niya. Kasi nga nangadugyot. But anyway, yan po ang masamang sitwasyon. Lagi ko sinasabi, malaya kayo. Ako, ikaw ba mo ka, galit ka sa nangyayari? Ay, opo. Galit din ako eh. Galit ako. I think, kahit yung mga manonood natin, wala yatang natutuwa sa nangyayari sa ating bansa na para tayong ginagahasa, no? But again, meron tayong obligasyon sa taong bayan na pamahalaan yung ating pamayanan. Kailangan kong tuktin yun. Ngayon naman sa taong bayan, wag po natin ilalagay ang batas sa ating kamay. Nananahimik yung stoplight. Buti nga, sabi nga nung isang nagko-comment, nilalike ko sa TikTok eh. Nire-repost ko pa. Sabi nga nung isang TikToker buti pa raw yung yung stoplight may pakinabang sa taong bayan. Yung nagsira ng stoplight, walang pakinabang. Nahuli po ba yun? Sila? 260 of them, 192 nakasuhan. Tapos, having said that, yun nga ang sinasabi ko, huwag niyong ilalagay ang batas sa inyong kamay. Yes, nakakainis. Ako naiinis. Ikaw naiinis. Mga manonood natin naiinis. But we must continue to believe na tatakbo ang batas. May hustisya. Ngayon, kita ninyo, dahil sa ginawa natin, na pabugso-bugso, alam mo ba, Mocha, 2 pamilya ang umiiyak ngayon. Bakit? Yung nanay, nung bata na 15 anyos na taga-Taguig, na namatay. Hindi sa pamamaril dahil sa saksak. Umiiyak ngayon, nauulila. Yung isa namang pamilya, yung pamilya ng tatay, na sumaksak doon sa bata. Ginawa pang punching bag. Oo nga eh. Ang sakit yan. Hindi gawain na matino yan. Oo. Matino pag-iisip mo, di ba? Kaya. Yun, basa. Grabe. Tumba yan. So, 2 umiiyak.
Kayo na po ang humusga, mga manonood. Kahit kayo'y geng-geng, kayo humusga. Ako, geng-geng din ako. 2 joints nga. Pero gusto ko nga maipakita sa tao na kahit geng-geng tayo, meron tayong silbi, meron tayong pakialam, at responsable tayong kabataan. Yan, hindi yan na, yan, binugbog niya yan, yung police. Alam mo ba yung nakasapatos na yan? I-stop mo nga. Yung nakapulang sapatos. Oo, yan, nakakulong yun. Nagdi-deny pa siya, wala akong kasalanan. Siya yung bugbog doon sa police. Ayan. Tanong ko sa inyo, ayan, yung nakasapatos na yun. Ang tanong ko sa inyo, Ayun, no? yung bang ayan, yung nakasapatos sa pula, nahuli yan eh. Hindi niya naikubli yung sapatos niya. Naikubli lang niya mukha niya. He must re-ask niya. Ngayon, going back, bago ako magpatuloy. O dahil sa nangyari, namatay isang bata, nakulong isang matanda. Yung matanda naman is trying to protect yung hanap buhay niya. Magre-relo eh. Tagatagig naman yung biktima. Buti na lang sumuko sa atin. Harapin niya yung hinarap niya yung kanyang ginawa. Pero still, nilagay mo pa rin yung batas sa iyong kamay. Eh ngayon, walang idinulot na puti. Ito. Sige nga, tingnan mo. Paano natin yan kakatwiranin? O tingnan nyo. Paano natin yan kakatwiranin sa mata ng tao? Sa pangkalahatan ha? Kahit ano pang politika mo. Kahit ano pang, whether pro-BBM ka, pro-Sara ka, pro-Pinklawang ka, pro-Dilawang ka, kahit anong pro pa. Paano natin kakatwiranin yan sa tao? Ganyan. Yan ba yung political idealism? O barka-barkada lang? Tanong ko mo ka, yung bang pulis may pamilya? Meron po. May magulang yun. Mm-mm. Baka may anak na yun. Eh kung napatay natin yung sinaksak yung pulis, taga Bulacan, yung mga pumutok na ulo, yun yun mo. Sorry mga manonood. Ayan yun. Ay, nako. Ayan yun. Oo. Oo. He's trying to protect yung tindahan niya. Yung tindahan niya nasa kanan. Kinukuyog na po siya eh. Ayan ayan ang sinasabi natin. Natin ilalagay. Mali din niya si tatay. Ay, nako. Mali si tatay, mali yung bata. Everyone is mali. Walang tama eh. O susunugin nyo yung sogo, may mga natutulog sa taas. Hinagisan nila ng molotov. Kaya po sa mga kabataan, kayo ang total mas matalino kayo sa amin. Baka iniisip ng mga geng-geng. Kayo ngayon ang humusga kung tama yung ginawa ng inyong mga kasama. Ako, nanonood ako ng flip top. Natutuwa ako sa flip top kasi magagaling yung mga bata. Ako, in-elevate ko yung ibig sabihin ng 2 joints. Trying to express, relate yourself, and elevate yung status nila na wala na yung panahon ng mga gang-gang. Geng-geng na ngayon. Kaso sila rin ang sumira sa sarili nilang samahan. Kasi kung yun ang nire-representa nila, mga rap-rap, no? Yun ang ganun ang uri, paano tayo gagalang ng tao? Basta ako may obligasyon sa taong bayan. Sa lahat, sa lahat. Mahirap, middle class man. That's my obligation. I hope they will learn their lesson. Walang bungang mabuti na idudulot yung ganitong gawain. O, tingnan ninyo ito mo ka. Diyan may nag-inspire. Ang pangalan ng Supafly ba yun? Nag-agitate. O, in-invite ka ng barkada mo. Nung nasa kulungan, anong tawag yan? Dakilang hero siya. Tamo, hindi mapagkakita. Kasama sa kaso yun eh. Hinahanap na ng alagad ng batas yun. A matter of time, may issue ng warrant yun. Pag na-issue ng warrant yun, tago ka na sa lelang mong panot.
talagang, sabi ko nga sa Mocha, ako mas mabuti sumuko na lang sila, kaharapin nila. Pero nibisita, hindi nila binisita yung mga kasamaan nila. Ngayon, naglalakas-lakas naman ang loob ng post. Mga post sila, sunugin natin ang Malacanang, sunugin natin City Hall. Purging na, purging. Alam niyo ba ibig sabihin ng purging? Patayin natin ang isa't isa. Galit na galit tayo sa mga naghaharing uri, pero tayo naghaharing uri rin. Sige, wag naman. Pero kung hindi pa kayo natuto, kayong bahala. Pero, Mocha, speaking of yung mga nahuli, no, about 260, meron tayong mga nakuha na 12, 11 years old, no? Ito'y tangan-tangan na ng DSWD. At meron ding sinampa ng kasong 15 to 17 years old sa piskalya. Kasi yung mga 18 anyos pataas, na-inquest na. In-inquest din yung 15 to 17. Yung mga magulang, 4 days na walang tulog. Ando doon sa labas ng MPD. Tayo naman, hayaan ko ang husgado o piskalya o judicial system run its natural course. But as an update sa ating mga kababayan, nagpasya po ang city prosecutor at ipina-implement yung pinatitingnan yung RA 9344 yata yun, saka amended by RA 10630, if I'm not mistaken. O yung Juvenile Delinquency Act and so on and so forth. So, ibinigay sa atin yung poder ng pagdidesisyon kung anong dapat gawin sa 55 na bata. Minor de edad. Kahapon, meron ba kayong picture? Yung kahapon natin. Ayan yung mga magulang. Pinausap ko, halos kalahati are not from Manila. Iba't ibang lugar yan, Mocha. Every may itsura ng mga magulang, nag-aalala. 4 na araw nang walang tulog. Kasama natin ang ating Commission on Human Rights. Ayan. Si Ma'am Maria Victoria Diaz, no? Kinausap ko yung mga magulang. Sabi ko sa kanila, hirap maging magulang talaga. Mga bata, gustong-gustong kumokopya ng kultura sa ibang nasyon o ibang bansa na namamali naman ng landas. Nag-usap kami ni Director J. De La Puente. Sabi ko, sundin natin yung pinag-uutos o pasya ng city prosecutor o ng prosecutor pag community service natin ito. Kaya kahapon, kinausap ko yung mga magulang. They have to report until they fulfill their community service. Pero kagabi, nakuha na nila yung kanilang mga pinairal pa rin natin yung pagiging magulang. Bagamat talagang sinunod natin yung pasya ng prosecutor, pero meron akong discretion na ikulong sila sa Marikina and so on and so forth. Pero meron din mga option na sila ay pag-community service natin. At tingin ko yun din ang hinihingi ng mga tagalungsod ng Maynila. Nakalaya na sila. Pero alam mo bilang, ikaw ba may anak ka na mo ka? 2 po. Ako. 4 ang paa. Aso. Po, aso. Na, Wala po. ako, 5. Siyempre, magulang din ako. Minsan. Ang mga bata talaga, nagkakamali. Pero mabigat na pagkakamali kasi yung ginawa ng iba. Yung iba naman, barkada lang. Tingnan ninyo ulitin ko Ito sinabi sa akin ng magulang ko, sasabihin ko rin sa inyo, mga kabataan. Ang magulang, kapatid at kaanak, hindi ka makakapamili sa mundong iba. Ulitin ko hindi ka makakapamili ng magulang. Pero pwede kang mamili ng kaibigan o kakaibigan.
Okay, kung ganyan lang naman ang pagiging geng-geng, pagiging barka-barkadahan, lumayo na kayo. Kasi ang alam ko ngayong mga geng-geng ngayon, pinapakita nila yung talent nila, artistic skills nila. Kapag nanonood niya akong flip top, tawan-tawa ako. Sabi ko, ang tatalino nitong mga bata. Kaya ako nanonood minsan. O tapos, bigay hilig naman ako. Steady lang kayo sa Geddy, 2 joints lang tayo. It's simply because he wanted to relate and elevate yung status nila. Ganito lang yung expression nila, pero mabubuting bata to. Pero no September 21, yung mga geng-geng din ang sumira ng kanilang reputasyon sa komunidad na hindi pa pala tayo nakaalpas sa mga gang-gang nung araw. Alam mo, may nag-ano pa dyan, may nag-riot. Nahanap namin yung video. Nagpangita yung 2 gang. Doon din nag-showdown. Natin, nire-review pa natin yung mga ano. So, to cut the long story short, I hope we've learned our lesson well. Sa mga magulang, lalo na 12 anyos, pakitin mo sa stoplight, 13 anyos. Bantayan ninyo yung mga. Alam ko makukulit yung mga bata misa. Pero kaya tinawag natin bata, tayo mga matatanda, ay patuloy at huwag mapapagod at magsawa na paalalahanan ng mga bata. Hindi ako nagkulang ng paalala dito, di ba, sa Your Miss Hour. Ilang beses, hanggang nung Biyernes, nagpapaalala pa tayo, di ba? Naghanda pa nga po kayo ng mga ambulansya. Para sa kanila. Kompleto nga kung may assistance mahilo, doktor, nurses, tubig, and so on. Wala akong tulog noon, 48 hours yun. Kita ko nga pareho pa rin yung damit niyo, boss. Nahalata ba? Oo. Walang tulog talaga. Gusto ko natin kasi lahat ligtas. At the same time, may labas ng taong bayan yung galit nila. Kaya doon sa mga influencer, mag-iingat kayo sa mga sinasabi ninyo. Kasi, dahil nga kayo influencer, marami kayo na-influensyahan. Ano bang gusto ninyo? Makilala kayo na nag-influensya kayo para may mamatay na bata? Makilala kayo na nagkaka-influensya kayo para pumutok ang ulo ng pulis? O makilala kayo mag-influensya para kayo maging inspirasyon? Your choice. Kaya sana mga magulang, natuto tayo sa leksyon na ito. Sa mga bata, natuto kayo sa leksyon na ito. At lahat tayo natuto sa leksyon na ito. Ngayon, kung ano man ang nangyayari sa ating bansa, ayan natin ang Senado. Nag-iimbestiga Senado. Ngayon, meron din ICI. ICI ba yung tawag ito? Nag-iimbestiga. Ayan natin gampanan nila ang tungkulin nila. Tingin ko naman, may mangyayari doon. We must continue to believe that there is hope for our country. Ayun. 10 million. 10.2 million. So, yung ginastos po nating 10 million ay Lanus. galing po sa pamahalang lungsod ng Maynila. At saka private. At tumulong din po sila. Tumulong naman. Naawa ko sa MMD, hindi tayo makabili tuloy ng stoplight basta-basta. Kasi hindi naman siya nabibili sa Mercury Drug o hardware. Oo nga. Tagal-tagal yun. Kaya ano naman tayo? Waiting na naman. Tabig-tabig. Anyway, that's water under the bridge. Basta nakaraos tayo, masama ang nangyari, we move on with our lives. And lesson learned. Kaya mga magulang, bantayan po ninyo ang inyong mga anak at nananawagan po tayo sa mga influencers na maging good influence po. Yun, ikaw katulad mo, nakikita kita nasasabi mo yung gusto mong sabihin laban sa mga politiko at sa gobyerno. Ibig sabihin, napapractice mo yung constitutional rights mo without harming. Without harming others. Hindi ka naman nanununog. Ay, hindi po. Hindi ka naman ang babato ng hotel. Hindi naman. O kotse na may kotse. Hindi rin po. Pero gusto kong mangbato ng buhaya, pero hindi pa rin po. Pero hindi ka napipigilan na gampanan or to express yourself. To express yourself. Your opinion. Exactly. Kaya kami ni Mocha,
minsan hindi kami may pagkakaunawaan. Ay, But opo. we respect each other Correct. because that's how you do it, mga bata. Hindi ibig sabihin, Magbasagan ng mukha. ito, hindi ko ka-type. Oo, Hindi eh. kami pwede. Hindi ganon. Walang ganon. May dialogo. Hindi mo kailangang Mm. saktan yung tao. O kasi may karapatan din ng tao pagtanggol ng kanyang sarili. Yes. Ganon din ang pulis. Kaya May nga. karapatan din ng tao na ipagtanggol ng kanyang naipundar. Diba? Right to property, right to life, property, and liberty. Yun. Garantisado yun. Baka lang nakakaligtan ng mga bata. Siyempre. Madami kasing energy eh. Oo. Oo. Two Joyce. Oo, ngayon, Two Joyce. Buti pa si Bugoy na Koy-Koy. Two Joyce. Steady lang kami sa Gedli. Easy lang. Oh. Katulad ng magandang example yun. Dati, pag sinabi mo two joints, negative yun. Ngayon, two joints, parang it's a colloquial thing na way of life without harming others. Expression of yourself without harming others. See? Na-elevate ko na eh. Okay na eh. Tinatanggap na tayo ng tao kahit nga matanda. Two joints tayo dyan. Two joints din yung matanda. Ibig sabihin, ano na siya, part ng street culture in a positive way. Sinasayang nyo eh. Kayo rin naman ang nagpakita sa tao. Hindi pa ready itong mga batang to mag-evolve. O dahil sa, yan, si Supaply ba yun? Nakakita na ba yun? Nakita na ba yun? Nagparamdam na ba? Hindi pa nagpaparamdam. Ano? Pero may mga nagtatanggol po sa kanya. Yun na nga. Ano ipagtatanggol mo sa isang bagay na nagikaya ng kaguluhan? Paano mo ipagtatanggol yun? Ngayon, paano natin may paliliwanag na hindi niya ginawa yun? Kung siya mismo nagtatago, Oo. paano mo ipagtatanggol yun? Correct. Tama. Sige nga, ako wala, opinion niya yan ha, kanya-kanya tayong opinion. Harapin niya. May kaso eh. Nandoon siya. Nung kasagsagan nung maga di ba? May rarap pa sila, okay pa, nag-express okay pa. Kaso, purging. Alam niyo ba ibig sabihin ng word ng purging? Sa Tagalog? Magpatayan, di ba? May pelikula yan, di ba? Yes. Parang wala ka nang pakialam kung sino. Kahit Parang sino. survival mo na lang. Patayin kita pag nakita ka sa kalsada. Yun ang ibig sabihin ng purging. Oo. Alam niyo ba yung word na purging? Yung mga nagtatanggol kay Supaply. Sige. Okay yan. Baka nyangga kayo eh. Baka close kayo. Okay naman yan. Pero sigurado ba kayo sa pinagtatanggol nyo pagdating ng araw na kapag kayo na-indulto, nasa tabi ninyo? Sigurado ba kayo na positive yung word na purging na hinihikayat niya sa inyo? Ibig sabihin, patayin nyo na kahit sino makita nyo sa kalsada. Yun ang purging. Matira matibay. Survival. Ako yung pelikula, The Purge. Yun po ang ibig sabihin ng purging. Meron pa isa, ito, hinahanap na rin to. Sunugin natin yung City Hall, sunugin natin ang Ay, Malacanang. What? Sino magbabayad nun pagkakalaunan? Yung taxpayer. Yan. Ayan, pagtanggol nyo po yan. Baka naman kayo tama, ako'y mali. Ako, katulad kanina, nagkamali ako, tinama ako sarili ko. Ngayon, gusto kong itama ang sarili ko, baka mali ako. Sa mga bata't magulang na nanonood, tama bang hikayatin ng isang tao na ang kanyang mga nai-impluwensya ang kabataan na sabihin niya, purging na tayo, purge, let's purge. Tama ba yun? Maganda bang impluwensya yun? Patayin natin ang isa't isa, purging. Dahil sa galit natin sa ginagawa ng gobyerno. Yung ba'y tama? Yung pagtama, mali ako. Kasi sa tingin ko, ang purging, at sinabi ng influencer, mali yun. Hinihikayat mong gumawa ng masama ang mga nasasakupan mo at to the point na patayin, guluhin, sirain ang kabuhayan at buhay ng ordinaryong tao o sino mang sa tingin mo deserve mamatay. Kung ako po'y mali, mas gugustuhin ko ng mali ako sa pagkakaintindi kong masama ang salita
at pagkumbinsi sa kabataan na pumatay, sumira ng property, mamerwisyo ng kapwa. Yun ang paniwala ko. Hayaan ko ang netizen ngayon ang mag-usap-usap. Kahit ipagtanggol nyo yan, kayong bahala, nasa sa inyo yan. Di ba? Yorme, meron lang kasi nagsa-circulate sa social media. Baka maganda rin i-clarify dito, na nagbarilan daw. May naganap na barilan. Marami mga sali-salita. Meron pa yung 30 namatay. Daw, oo. Unang-una mukhang hirap itago ng 30 Oo, namatay. kaya nga po Ang daming puninarya sa Maynila. Ang daming ospital sa Maynila. Kaya ingat din tayo sa pagpapalaganap ng maling impormasyon. Ganun talaga. Gulo yan chaos yan Nag-iimbestiga pa naman ng mga pulis. Ano ang chances naman? Ako naman mo ka. Halimbawa lang, let's just say, ang unang claim, police, binaril yung tao. Okay. Maring totoo. Pero ako naman, ito naman. Anong chances na bumaril din sa tao, kung may barilan man, bumaril din sa tao, kapwa niya? Kasi sabi ni Superfly, purging. Ibig sabihin, license to kill anyone. Yun ang ibig sabihin ng purging. What are the chances na yung baril o yung may hawak ng baril civilian, nakasamahan din nila? Na sila, nagkainisan na, total riot na to, purging naman, sabi ni Superfly. Nasa akin pa yung yung post nun, tinabi namin as evidence. Ngayon, dinilit niya after nagkagulo. Kung siya walang kasalanan, kayo, yung mga nanonood. Geng. Tujuan sa dyan. Wala yung kasalanan, kundi masama yung ginawa niya. Ba't may didelete? Yan nga, yung mga simpleng tanong. Logical na lang. Usapang kanto na lang tayo ngayon. Huwag na masyadong technical. Kaya iniimbestiga niya. Pero yung 30 namatay, I doubt it. Pero sigurado ako, 70 mahigit na pulis. Ang nasaktan. At isang peligro sitwasyon. Pero na siya. Sinaksak siya nung yung tusok ng bandera. Flag. Buti dito. Ay, yun siya yun, yung may siya hiwa. Nakita. Grabe yun. Tinamaan ng litid nun. Oo. May pamilya rin yun. Yung pumutok ang ulo. Oo. Tapos yung bata ng bubugbog kanina, nakahuli yun Hindi ako, pagtayo niya, nakita yung sapatos niya. Ibang karakter, Oo, mukhang kawawa, di ba? Pero, nag-iiyakan nga dun Nag-iiyakan kaya lang, magagawa natin? Nasa hustong gulang kayo. Diba? Ayan, okay, mga kababayan, pasensya na. Ito nasa kaliwa, yung braso. separate yan yung braso. Sinaksak yan. Wakwak. Ito naman napalo sa ulo. Iyan ba may mga pamilya? May mga anak. Hindi naman sila yung kalaban, boss Exactly. Yung mga buhaya. Ang galing mo. Exactly. Pare-pareho po At tayo the same biktima. time, lahat naman tayo biktima. Kahit tayo nasa pamahalaan, biktima rin naman tayo. Kaya nga, di ba, naalala mo sinabi ni President Marcos, sabi niya, kung hindi ako presidente, malamang kasama niyo rin ako sa kalsada. Ibig sabihin, walang natutuwa. Ngayon, hindi naman pwede puro, tingnan mo. Paano kung nalitiran yan ulit? Yung isa niyan, related ang tama. Yung ito, iba naman. May mga pamilya yan may mga anak yan. Baka kapit-bahay pa nga nila Baka. Kawawa po. Anong kasalanan ng stoplight, ni Sogo, ng Linding, at ng mga pulis natin? Sa mata. Yan ba ang Yan ba ang magandang geng-geng? Kasi marami akong kilalang geng-geng, matino Meron pa ako na rin sinito, Sherman. Pinapanood ko pa naman yun. Pinagtatanggol pa niya si Superfly daw Parang mali pa raw tayo. Ngayon, yung sabihin sa akin yan. Sino ang tama dyan? Bahala kayo. Opinion nyo yan. Kami, ang opinion namin at 10 ng mga mamamayan sa lungsod ng Maynila, dumayo kayo rito, nanggulo pa kayo. Nila kayo ng gulo, nanira pa kayo, nanakit pa kayo ng kapwa. May gobyerno sa Maynila.
Believe nga ako sa PNP. Alam mo, I have to give it to the PNP. Okay. Noong 1980s, na hindi na inabot itong mga bata to, pero inabot ng nanay nila. Hindi mo rin yata inabot yung mukha, no? Yan nyo na, change topic na lang. Magaling! Mahirap magsinungaling. Noong 1980s, ipaalala ko lang mukha. Mindiola Massacre. In the same, marami tingnan mo anong comment ng mga tao. Shout out sa lahat ng inabot ang Mindiola Massacre. Nagkagirian ang rallyista. Ito, tunay na rallyista pa. At pulis. Nagkainitan. And the rest is history. That's why they call it the Mindiola Massacre. Madami pong namatay. Parang ibon ang tao. Parang ibon. At talagang makikita mo tao, pak, 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 tumba, tumba. Sumisirit ang dugo and so on. I don't want to sound like morbid. Bakit ka bibilib ngayon sa pulis? Ngayon, sa panahon na ito, bagamat puro palo saksak ang inabot nila, they try to restrain themselves to go on extreme. It's the other way around. Maximum tolerance ang ginawa ng Manila Police District at ng PNP. Thanks to our regional director ng PNP, to our district director. They could have ordered differently to protect themselves. Pero hindi. Tiniis. Bakit? Siguro inisip nila may anak din sila. Pero yung mga bata hindi inisip. Siguro hindi nila naisip na may magulang din sila. May kuya din sila. Ayan. Ano sabi ng mga tao sa Mindiola Massacre? Kasi parehong-parehong area yan. Kung may nakakaalala. Ano sabi EJ? Sabi po nila kung kami po daw, kung noon daw 1990, wala daw atubili yung pulis kundi bombahin sila. Ayan. Tear gas, at saka yung water cannon. At the same time, umuulan daw po ng palat. Yun. Hindi pwede ikubli. Kasi kasaysayan yun eh. Marami tayong mga magsasaka na namatay nun. Yun yung one incident. Wala pa yung Plaza Miranda. Bombing. Yun naman rally, political rally. Wala pa yung saturation drive noong 1980s. Alam mo yung saturation drive? Naku, Diyos ko. Mag-rally kayo, ubusin kayo lahat ng Ewan ko, maalala ko lang, Capcom ba yung Capcom? Nung araw, Capcom eh. Huli ka. At saka may kalalagyan ka talaga nung araw. Kaya nga, maswerte tayo ngayon na malaya tayo nakakapagsalita. Hindi naman tayo kailangan manggulo. Mamerwisyo at manakit ng kapwa natin. Pero 1980 siya. Kahit tanongin mo si Chief Cesar. Yan. Si Chief Cesar, maaga-aga rin niya na namulat sa politika. Saka nung araw, may follow-up pa, Mocha. Galing ka ng rally, halimbawa, na-identify ka. May follow-up sa bahay. In fact, hanggang ngayon, na may mga kawawa pa tayong mga kababayan, mga nanay, tatay, hindi pa nila nakikita yung kanilang mga mahal sa buhay. Mapa-ama, mapa-anak, mapa-kapatid. Ang tawag dyan, deseparatidos. O bakit hindi ka bibilib sa pulis ngayon? Sa ginawa nila na pananakit sa pulis. Magagalit kayo pagka tinatransyon kayo. Kami natransyon ako, nahihiwa ako. Matindi na akong rally. Normal kasi yung rallyista, pulis. Normal yan. Kaya kailangan maximum tolerance. Anyanggan. Yun, okay yun. Rally. You want to break the line. No, it's a normal altercation sa rally. Pero, di ba, magagis ka ng molotov. Pinlano mong manakit. Kasi hindi ka naman makakagawa ng molotov kagad. May baon talaga. Pasagi mo yung semento, gawin mong bato, pukpok mo sa pulis. Noong araw, ang pinupukpok, ginugulpi, rallyista. Pero nakita mo yung video, ginugulpi, pulis. Kung may nitinit ang ulo ng pulis, ano ba naman pagbabariling kayo? May baril naman yung mga yan, nandoon sa likod. Correct.
O ngayon, pag magagalit tayo, pag may nagpaputok, baka naman mamaya, dinidepensahan lang nila buhay nila. Ang tawag dyan, justifying circumstances under the, I don't know, revised penal code. Kaya may karapatan din ipagtanggol niya sa sarili sa pagpapatupad niya ng batas. Ayan ang ano sabi nila? Nabot ba nila yung Mandiola Massacre? Hindi ko Mga alam. bata yung nakatune in ngayon. Mga bata. Karamihan po. Oo. Ano sabi nila? Sabi naman ni Wallow Tube, next time, rubber bullet allow. Masakit din eh. Maawa ka rin sa bata, maawa ka rin sa realista eh. Masakit din, hindi rin biro eh. Aswerte nga nila ngayon sa totoo lang. Ano sabi ng mga bata? Sabi ni Tricia Angeles, lahat ng members ng Supafly, salot, kaya nagtatago sa batas ang leader nilang PI. Okay. Buti naman, may mga batang nakakaunawa. Kasi baka, pili nyo, kampi-kampi. Kampihan nyo yan, hindi nga kayo binisita sa kulungan eh. Sige nga. May leader pang gano'n? Dinala kayo sa kalugmukan, pinasakit ang damdamin ng inyong mga magulang. Pero ni Honey, ni isang popsicle, hindi kayo binigyan. Aray ko! Talagang aray ko. Teka lang po may sinungalingan lang po ako dito. Sabi ng isang commenter dito, si Yano Hernandez, si Mocha Uson, isa yan sa nanghikayat, DDS yan. Ay, hindi po ako nanghihikayat ng gulo, ano po? Si Mocha Uson, DDS. Wala naman, sino bang hindi nagsabing DDS si Mocha? Oo, DDS po ako, pero hindi po ako nanghikayat. In fact, yung rally po ng mga supporters ni Tatay Digong ay sa Camp Aguinaldo. Nandun ka sa mga mapayapa. Wala po ako doon. Sa social media lang, pero yun yung mapayapa. Mga mas maraming tao sa EDSA, ha? Sa EDSA din. Mas maraming tao sa EDSA, pero may nakita ba kayo na baboy sa EDSA? Wala. Dumayo po kayo sa Maynila. Hindi na kayo nakawa sa amin dito sa Maynila. Nangadugyot na nga itong inabutan ko. Inaayos ko na nga para sa inyo dinurog nyo pa. Wala akong makitang katwiran Wala po. Turuan nyo nga ako, mga geng-geng. Shout out sa mga geng-geng. Two joints tayo dyan. Turuan nyo ako. Baka ako'y ang mata ko nalalagyan ng ulap. Baka lumalabo. Baka ang utak ko'y nalilito, dala ng problema. Turuan nyo ako, may katwiran ba yung ginawa ng ating mga geng-geng na kabataan nung gabing nanunog at nanira sila? Ano nyo sa akin? Kasi itatama ko sarili ko, aamin ako sa pagkakamali kung meron. Ganun naman tayo. Walang perfectong tao. Kaya nga kita nyo, pinatawad ko Pinalabas ko't makapiling kayo ulit ng inyong mga magulang. Pero ituro nyo sa akin, anong katwiran para sirain na? Ano sabi nila? Okay naman. Yun, maraming ang nagagalit ngayon sa geng-geng. Salot daw sila sa lipunan. Dati ang tinutino ng geng-geng. Sayang. Shout out kayo. Ito, real talk. Diba tayo, unti-unti na tayo naniniwala na ang mga geng-geng matitino. Unti-unti. Na art lang, expression ng It became a skills and art and talent. culture. Gumanda na Ewan ko kung nag-agree lahat ng rapper sa ginawa ni Supafly. Ewan ko, kayo ngayon ang magsalita. Ngayon kayo lumabas. Kung tama ba yun? Hikayatin natin mag-purge ang isa't isa. Hikayatin natin sunugin ng City Hall, ang Malacanang. Track. Tingnan nyo, sige. Tingnan natin mga rapper. Kayo ngayon, ito ngayon ang challenge ng taong bayan. O kayo ngayon ang magpaliwanag. Lahat ba kayong rapper ganoon? Now, time to speak. Kung hindi kayo ganoon, sabihin ninyo. Kasi kailangan nyo ibangon ulit yung puri. Ako, kaya minsan pagka nanonood ako ng flip top, natutuwa ako kasi bakit? Yung mga kabataan nagsasama-sama. O, na-express nila yung sarili nila. Okay nga, approve Kaya tuwan-tuwa ako dyan sa mga yan At natatawa ako At nagagalingan ako. Para mga bagong Makata. And they find a way to economically enrich themselves. Nagkaroon sila ng hanap buhay na maayos. Yung iba nga lang, napabalita natin, nahuli kasi nagdroga. Huli naman na sila.
Pero di ba? Yorme, hindi ko alam kung nakita mo sa Facebook to. Mm. Parang may nananawagan, yung geng-geng din, na kasama kayo sa picture. Mm. Na parang wag silang lahatin o... Tama nga. Oo. Tama naman. Kaya nga ako hanggang ngayon, ito, geng-geng. Hindi ko ba sila nilalahat eh. Tama naman yun. Kaya nga, ako, ang panawagan ko simple. Pag ikaw geng-geng, at hindi mo gusto yung ginawa ng mga kasama mo yun, pagalitan mo. Sabihin mo din na hindi ka sumasang-ayon. Kasi marami ako pinapanood sa TikTok, mga geng-geng, nagagalit sa kay Supaply. Kasi nadadamay sila. Tama talaga. Kahapon lang di ba, nag-i-inspection kami ni Secretary Vince Dizon at saka ni Mayor Magalong, yung pumping station sa Sunog Apog. Nung nakita ko yung mga tropa, mga Adams! 2 joints tayo yan, 2 joints. Steady lang kayo sa Gedli, ha? Ano sagot nila? Yorme, geng-geng din kami, pero kukulatain namin yan dito. Sinisira. Sumisigaw yung tao. Mga kabataan din. Kukulatain namin dito yan pag dumayo pa ulit dito sa atin yan. Nagagalit, kapwa mo geng-geng. Kasi alam nga nila, yung ine-elevate ko yung community na to have it at certain level of respect. Yun ang gusto ko. Irespeto nila itong mga batang to. Kahit bata, because of their skills, talents, paghanap buhay. Kaya minsan ito yung mga t-shirt ko. Suot ko yung mga gawa ng mga, katulad yun, maganda yun, si Tambay, Pio Balbuena. di ba nakakatinda Tambay siya ng sombrero? Merchandise siya. May merchandise siya. Oo. Doon sa Tondo, yung mga gangsta na damit. Di ba sinusuot ko minsan? Kasi natutuwa ako eh. Kaya ko siya sinusuot, pinopromote ko. Kaya ako ginagamit, pinopromote ko. In a positive way. Di ba napunta kami Sunog Apog yung hindi pa rin tumatakbo. Pakita mo nga. Yan. 774 million na yan. Grabe. Hindi pa tumatakbo, 8 years na. Pero dyan sa kabila niya, merong mga tambay. 2 years, steady. Galit na galit yung mga kabataan sa Tondo. Sabi niya, Yorme, sa susunod, kukulatain namin dito yan. Imagine mo yun. Kapwa nila geng-geng, galit sa kanila. Kasi nga nasisira, nadadamay Ito sila. nga, Yorme, sabi ni Jun Song, hindi po geng-geng yan. Gonggong mga yan. Yan ngayon, i-update ko lang ating mga taga-Sunog Apog. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, at syempre, special shoutout na rin, geng-geng. 2 joints na tayo dyan, steady lang kayo. Okay, update! In-inspeksyon kahapon yan ni Secretary Vince Dizon at saka ni Mayor Magalong. At natapos ang inspeksyon, hindi talaga siya tumatakbo, at ang ginastos na dyan ay 774 million. Now, ito ang magiging update dyan na mukha. They found out that they're about to add 94 million na naman. Ito yung kasalukuyang District 2 na to. 94 million. Sabi ni Secretary Bis, teka muna, itigil niya na muna yan. Ipasiyasat natin sa third party. At tapos, saka natin pondohan para mapatakbo na ng gusto. Kaya, masaya ako para sa mga taga-Sunog Apog. Ito po mangyari. Siguro, mga ilang buwan, masisiyasat yan, tapos ayusin, and hopefully, through the leadership of Secretary Vince Dizon, maayos na yan at mapatakbo na. So, yan po ang update yan sa Sunog Apog. For the meantime naman, mahirap po, tama yung sinasabi ng mga tao dyan. Nung wala yung pumping station, wala namang baha dyan sa Sunog Apog. Kung kailan nagka-pumping station, saka naman nagkaroon ng baha. Having said that, kanina, meron tayong inilunsad ang MMDA, Mobile Pumping. Oo. Kanina yon. Pakita mo nga sa Rojas Boulevard. May video ba kayo? Para i-update natin ang tao. Sabi ko sa MMDA, magaling si Artes eh. Ako, pare, pahiram nito. Kasi pamisa-misan. Gagamitin ko sa mga Damka, sa Santa Mesa, magpapasok yung San Juan River,
mag-overflow. O sa Loton, tsaka sa Top Avenue, sa Espanya, sa Sunugapog, saka Okay. hopefully mairam natin. Sana may video kayo nung yung lakas ng tubig na nahigop doon sa Imbornal. Oh. Imbornal yun eh. So sinisip Sa may po Ormes. niya. Yan! Tapos, So kahit high tide, mas madaling matutulungan makalabas yung tubig. Yan no. Para ka nang nagtayo ng pumping station yan. Sa totoo lang. mobile. Kaya lang mobile. Yan, mas efficient. Thank you very much, Chairman Artes. Thank you very much sa iyo. Pinakita mo yung innovation, abilidad. At dito mo pinagamit sa Maynila, natutuwa kami. Kaya sana mahiram na. Ilan po ba yung ganyan nila? Anim. Pero siyempre, hindi lang naman Maynila ang constituents ng MMDA. Oo, Metro Manila. Metro Manila. Pero yung isang pinakamalaki nasa atin. Pwede naman lang tambay dito yan. Yorme, may question lang ako, no? Kung sa Espanya, hihigupin yung tubig, saan na ibabato ngayon? Ibabato mo yun doon sa kanal o drainage system na walang baha. Para doon tumakbo yung tubig. Kasi may mga portion, di ba? Baha. Let's just say. At tapos, dalawang kanto, walang baha. Ang gagawin mo, higupin mo rito para tumakbo. Ibig sabihin, gumagana yung drainage system dito, tumatakbo, doon mo pipila pa ng tubig. At least, uho pa. So, na-spread mo yung water. Misa kasi may, katulad sa Damka, mga ganun. So, there are things na magagamit na. Maganda nga po yan. Oo. Nakakatawa nga. Laking ginawa. Tuyo-tuyo yung Top Avenue. MH del Pilar, Mabini, Adriatico. Baka pwede. Lakas ang ulan kanina, umulan. At saka tuloy-tuloy. Ngayon pang gabi, naman. So, thank you very much, MMDA, Chairman Artes. Sana all. Sana all magkaroon. Mura pa yan, 12 million lang. Ilang billion. For example, yung Sunog Apog, 1 billion na. Di ba? Every mo, ilang ganyan yan. No? Sana walang sunog apog sa district. Di ba? Okay, so thank you very much. Thank you, MMDA Chairman Artes. Mm. Ito naman po, usapang pangkalusugan naman po, good news sa ating mga batang Maynila. Ito po, yung video. Ganda, di ba? Oo, lakas. Courtesy of DCMM. Yeah. Okay. Ang liit lang pala nung machine. Movable. Movable siya. Movable. Yan yung inihigop natin kanina. Ang bilis gumagano, no? Si Chief of Staff, Cesar, si Chairman Artes. So anyway, good news naman para sa mga taga Maynila. Opo, madami ring good news. Mula po dyan sa mobile pumping machine natin na ipapahiram sa atin ng MMDA. Ang Hemodialysis Center sa Ospital ng Maynila binuksan na. Maraming salamat, Direktora Grace Padilla ng Manila Health Department. It took only about 30 days. When we assume, inayos, retrofit, makina, and so on and so forth, now, magagamit na ng UTAW. Additional dialysis center natin sa lungsod ng Maynila, sa ospital ng Maynila. Alright. Of course, it's alright. Alright na alright. Pero alam mo, Yorme, may nakalap akong balita dyan. 3 taon na palang nakatenga yan. Yun na lang. Gusto ko to si Mocha. Kasi pinuntahan ko nga po yung ospital ng Maynila. Diba? Ang ganda ng pasilidad. Presidium yan. Tapos 20 plus ata yung machine. Mamahalin yan. Yep. Tapos yung bangko para komportable sila. Parang lazy boy. Tines ko kapon. Masaya ako para sa mga diyan. Alam mo ba yan, Mocha? Sa bawat dialysis, sa oras na nagdialysis ang tao, para mo na siya naduktungan na isang araw. Ganyan kahirap ang dinaranas ng may mga sakit na nagdadialysis. Minsan may HEPA pa. Minsan may HIV. Minsan may sakit pa sila. Diabetes. Yan talaga. May nagtatanong nga po dito, Yorme, libre daw po ba yung hemodialysis?
TYO. TY. Huwag kayo mag-alala. Pag kami nagtatayo, katulad ng angiogram, dami na natin naging pasyente. Yung MRI, CT scan, X-ray, ultrasound, mammogram. Yan. Libre po yan. Ha? Libre po yan. At ang ginamit natin dyan, pera ng taong bayan. Kaya dapat lang na makuha nyo. Ayan. May option na naman ang ating mga nagdadialysis. Congratulations sa Nepro Department. Ating Dr. Cabarles, yung head ng ating Nepro dyan, at sa kanyang team, at sa Manila Health Department at sa Ospital ng Maynila, sa ating direktor na si Dr. Grace Padilla. Next week, may surprise naman tayo sa Sampaloc. Walang tigil, linggo-linggo. Hindi, masaya ako kasi excited ako dahil kahit na limited yung pera natin, na gagamit natin ng masino as we promise the people. So, Sampaloc naman tayo. Parang alam ko na. Sampaloc tayo next week. Shout out sa mga batang Sampaloc. Pero ito pwedeng gamitin ni naman sa Maynila. Okay? Libre po yan. Wala po yan, Toscas. Yung isa nga kahapon, pagpunta ko dyan, nasa lubong ko yun. Dating chairman, tuwan-tuwa. Chairman, nakakapa mo rito. Hindi, nagpa-MRI ako. Ito na yung resulta. Sabi mo, nakatipid ka na magkano? 10,000, 15,000, 20,000. So, yan. So, congratulations. Good luck po, mga batang Maynila. Masaya po ako para sa inyo. Yung surprise niyo po ba sa Sampaloc may kinalaman sa kalusugan niyo? Yes. Okay. Abangan yan. Nadali ko na yun. Ready na. Yung chape, nandyan na. Kaya umpisa na natin. Masaya ako para sa mga taga-Sampaloc. I'll see you next week. Yorme, ito naman po sa ating preparasyon para sa Bagyong Opong. May updates po tayo mula sa Manila Department of Social Welfare Preparation. Narito po ang listahan ng mga evacuation centers per district na ating inihanda. Kung sakaling kailanganin nating ilikas ang ating mga kababayan sa inyong screen. Yan ninyo. I-screen grab nyo yung sinasabi ni Mocha. Baka para magamit nyo po later on, lalo na ngayong gabi. Sa mga chairman na nanonood, ayan screenshot nyo na. Baka malapit lang sa inyo yan. Iba-ibang distrito yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, at saka Baseco. Please do screenshot this sa ating mga chairman yung pinipresent ni Mocha. Opo, ayon naman sa ulat ni Director J. De La Fuente ng NDSW, wala pa rin naman po tayong evacuee sa mga evacuation center na ito sa ngayon. At sana ay hindi na po magkaroon pa at naway humina na po ang bagyo. At kung kayo pupunta sa baha at mababaha at nagkabaha, huwag kayong mag-alala dahil meron tayong doxycycline. Yan. Yan po please grab this. This is very important kasi yung leptospirosis very deadly. So yan po available po yung gamot na yan. Inumin nyo na po muna. Puntahan nyo lang yan yung mga ospital po na meron tayong libreng doxycycline. Yan po please. At ito naman ang mga health center na mayroong doxycycline. Para saan po ulitin ko, sa mga nabaha o mababaha, pwede nyo nang inumin yan. For your own safety, protection. Kala nga po namin iinom kami ngayon yan Awa ng Diyos. Walang banga natutuwa nga ako. Sana magtuloy-tuloy. Malaking tulong po talaga yung declogging, Yorme. Kaya, nabanggit mo na rin naman yung declogging. Mga chairman, bukas, Sabado tingnan nyo yung effort natin kahit papaano. Nararamdaman na natin bilang batang Maynila. Kanina, nag-uulan ng malakas. Sa katabi nating ibang bayan, medyo gumanyan ng tubig. Sa Maynila, medyo wala pa. Pero hindi ang garantiya na walang baha. Pero at least, gawin natin yung dapat natin gawin. Tulong na natin yon sa ating kapaligiran, sa ating mga kababayan. Kung ang Maynila araw-araw nagdideclogging, ang ating 896 barangay under the EO na inisyo ko, ay every Saturday clean up day. Linisin ang mga kalsada. At saka ito pala mga nanay, mga tatay ko. Halimbawa po,
ito panawagan ko lang ha. Ipinakikisuyo ko sa lahat ng batang Maynila. Mga nanay, tatay kit, mga lolo tol ako. Mamayang gabi, huwag niyo munang ilalabas ang inyong basura ha. Baka kasi bumagyo at ano rin ito. Antabayanan niyo na bukas paghupa ng bagyo. Tabayanan nyo lang. Pero tuloy-tuloy naman ang ating pag-aakot. Wala naman po problema sa akot. Ako lang, ina-advance ko lang na huwag mo natin ilabas kung hindi pa paparating yung truck, kung wala pa yung truck. Kasi pag napabayaan natin sa kalsada, aano rin yan. Pabalik din sa ating basura. Baka magbara pa yan sa drainage. Opo, Yorme, may kapapasok lang po na balita. Signal number 1 na raw po. Ayon sa Pag-asa ang Metro Manila. Ayan. As of 5 p.m., ibinaba na ng Pag-asa sa signal number 1. Ay, salamat sa Diyos. Kanina kasi signal number 2, no? Good. Blue na. Blue. Ayan, blue. Talagang ang blue, magandang kulay, no? Oh. Yes, sir. Ito po naka-blue. Rin. Blue, white. Oh, yeah. Magandang ano eh. Maganda talaga ang kulay, no? Favorite color niyo ba yung blue po? Oo, anong araw pa? Navy blue, actually. Ang ganda ang kulay ng blue. Oh. Maliwalas. Salamat. Oo. Sige na nga. Saan pa mapunta ito? Usapan natin. Pero ito, yung green, maayos din, no? Pasi mo. Opo. Maganda-ganda Yung rin. green ay signal number... Wala. Wala. Okay. Maayos. Maayos naman, di ba? Opo. Yan. Correct. Parang nag-gets ko na. Yung blue, maayos. Yung green, maayos din, no? Yung Oo. ano? Oo. Oo nga, di ba? Pangit ang pink. Ay, ewan ko sa'yo. Ayaw ko mag-talk. Signal 5 po eh. Gano'n? Opo, signal 5. Okay. Hindi ko alam eh. Ngayon ko lang nawasin. Medyo malayo-layo. Boss, usapang bagyo. And, meanwhile, Ito nga po, handang-handa ang May hugot Maynila. okay. Sige. Handang-handa po ang Maynila dahil po sinagawa po ninyo ang pre-disaster risk assessment. Kahapon. Opo, sa At conference room. alas 12 pa lang naman ang hali. Nagdesisyon na tayo na walang pasok hanggang bukas. Kasi nga, inaabatan ko to. Baka mamaya. Kawawa naman. Total, may mga data na. Ang kagandahan mo kasi pag may available data na, clear yung data, nakakapagpasya na kagad ang pack. Marami nga pong tuwang-tuwang estudyante at magulang dahil sa maagang anunsyo daw po. Steady lang kayo sa Gedli. Shoutout sa mga kabataan dyan. Ma, anong ulam? Bumaba na ba ang presyo ng kikiam? Ay, oo, kamusta na pala yun? Okay naman. Tingin ko okay naman na siya. Unawain na lang natin. Opo. Unawain na lang. Ayan. Okay, nako, ito tumulong ang DPS na hakutin ang basura sa mga pumping station ng MMDA. Maraming salamat Director Kenneth Amurao at 10 ng iyong mga kasamahan sa DPS. Wala ba kayong picture? Sana maipakita nyo man lang yung effort nila. With regard to effort ng DPS na kunin ng basura at ating mga taga-DPS kanina, nakita ko nagwawalis ng mga inahangin. Yung ating nagpunta ang ating DPS ICC. Intercoastal cleaning. International coastal Ayun. cleaning. Hindi sa Hague, sa Baseco. International coastal cleanup. Clean up. Yan. Hindi sa Hague, sa Baseco. Yan po ang ICC sa Baseco. 40th na po pala ito. 40 yan. years na. Nakakatuwa naman. Thank you very much sa lahat ng participate, mga organization, at aming kawani ng pamalang lungsod at mga individual. Thank you for participating. Ayan po. Pero, kanina, nakita ko sa aming command center, balik mo nga yung picture, pakita mo lang yung buhangin. Yan, linis po Nakakalungkot man sabihin sa inyo, wala na po yan ulit. Puro basura na po ulit. Dahil sa pagyo. Nanod na. Kaya, trabaho ulit. Bukas ulit. Walang hanggan. Paulit-ulit. Araw-araw na lang. Anyway, thank you sa masisipag nating DPS. Shout out sa mga taga-DPS dyan. Sipag po yun. Salamat po. Si Kenneth Amurao. Nako, Diyos ko. Sabay din sila sa atin. Hindi natutulog.
Congratulations, I'm proud of you. Okay, Mocha, health update. Ayun na nga po, update po sa leptospirosis cases po natin. Sa ating mga district hospitals, confirmed cases 107. Ang mga nangamatay po ay 34. Nakikiramay po kami. At ang presently admitted ay 7 patients po ng leptospirosis. Sa dengue cases naman po natin, 286 total confirmed, 2 po ang namatay, at meron pong presently admitted na 20 dengue patients. Okay, usapang health again. Kanina nagbukas tayo ng dialysis center. Nagbukas din tayo ang Valeriano Health Center, Pugoso Health Center. Valeriano Pugoso Health Center. Yan, congratulations again and again. Masaya-masaya ako. Ang galing-galing talaga nito ni Dr. Padilla. Kasama natin si Vice Mayor at si Councilor Tol Sarkal. Ayan. Kanina, nakita niyo po ng bago nating health center. Dati ng health center yan. Nirenovate, inayos. Mas maganda, mas de kalidad na health center. Ito yung mga gamot po, nakaayos. Yes, mga gamit and gamot. May awa ang Diyos. Okay. Masaya-masaya talaga ako dahil siyempre, dati pa online ka pa sa health center. Ito hindi yun. Walang online. Anytime, punta kayo dyan. Para sa inyo yan, mga batang Maynila. Congratulations, MHD, mga kasama natin sa Manila Health Department headed by Director Grace Padilla. Tapos, Mocha, on the side lang gusto ko lang i-update yung kasi may nag-viral na may binaril sa Tondo. Ito po, update. Sabi ko sa inyo, Supapply. Pakinggan mo to. Kaya nagtatago ngayon yun. Baka naman hindi. Harapin na lang yan. Pwede naman. But anyway, nahuli na po ng Manila Police District sa pakikipagtulungan sa Malabon Police Station. Ang isa sa 2 suspect sa pagpatay sa biktimang si Jaime Ching, 56 years old, ng Sandy Pacheco. Nag-viral to. Sa liderato ni Colonel De Leon at 10 ng mga kasamahan niya, ang ating Manila Police District through the leadership of General Abad. Ang gunman na si Crisanto Lagrimas. Halika dito. Talaga. Na ano yun na ba ito? De Leon. Ito na po yung suspect. Yung napanood nyo sa mga nangyari yan about a week ago, no? 10 days. September 20. Ito po, boss. Ayan. Sa Tondo po yan. Yan, mapanood nyo. Yan po yung nakamotor. Boom, binaril niya. Yun. Yung kasamahan nito, napalo. Operation. Ayan po, makapagbigay kami ng hustisya. Sinabi ko na po sa inyo, huwag yung gagawin sa Maynila. It's a matter of time. Kayo'y masisiyasat at mahuhuli. Question of time lang lagi. Anyway, malalim ang istorya nito. Pero we are going after to the second suspect. Good job, Leon. Thank you. Mag-iingat kayo. Apuang, kano-ano mo si Apuang? Apelido po. Ha? Apelido po yun. Kapilido mo lang. O sige, mag-ingat kayo. Na ano na yan? Na-inquest na yan? Yes, sir. Filed na, sir. Filed na. Sige. Alam mo yung saan yung tropa mo? Pero may pagtulungan po ako, sir. Oo. Diyan kaya. Sige. Alamin nyo na isang suspect pa. Okay. Thank you, De Leon. Thank you, Manila Police District. Presinto 1, congratulations sa inyo dyan. Shout out sa lahat ng police natin sa Presinto 1. Lagi sila may nahuhuli sa Arten. Mukha nananamlay na rin yung Arten ngayon. Tapos inyo, magsasawa kayo. Kami, hindi kami magsasawang kakahuli. So anyway, yan na. At least, in our own little way, naibsan natin yung damdamin ng pamilya ng biktima. At
makapagbigay tayo ng hustisya. Keep it up, Manila Police District. Okay. Opo, boss. Yung Barangay Tourism Seminar. Nako, pinalalakas natin ang ating turismo. Thank you very much sa District 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nag-participate through the leadership of our director ng tourism, no? Si Director Crystal Bagatsing. Nandiyan din, kasama rin natin si Lou Veloso, ang chairman ng tourism, at Vice Mayor Chi Atienza. Ginawa yan sa ating San Andres Complex. Ilang araw yan eh. But I'm happy and grateful to the DTCAM family. Thank you very much. Tuloy-tuloy lang. Payabungin natin ang turismo sa lungsod ng Maynila. Whether food, tourism, or historical, and so on and so forth. Palakasin natin ang turismo sa lungsod ng Maynila na makapagbigay ng hanap buhay at trabaho sa mga taga-lungsod ng Maynila. Congratulations sa DTCAM. Keep it up. Director Crystal Bagatsing. Ayan, speaking of Councilor Lou Veloso, meron naman po tayong meron. abang-abang na infomercial. Meron ba siya? O sige, panoorin natin. Mukhang galit si Kusel Lou. Galit ako. Hindi ko marinig. May audio ba yan sa ano? Tingnan natin. Audio. Saan ba audio niya? Sa kanan yata yung audio. Tama na! Ayan. Sobra na! Tama na? Ano nangyari? Lahat tayo ay nagpupuyos sa galit. Lahat tayo ay nakakaramdam ng inis. Lahat tayo nais natin magrally. Pero ano nangyari? Ang ilan sa atin, lumabas sa kalsada, nagsisigaw ng nagsisigaw at nanira ng pag-aari ng bayan. Alam ba natin ang ating isinisigaw? Alam ba natin na kaya tayo sumama sa rally ay para ipahayag ang ating galit, ang ating inis, at para sabihin, tama na, sobra na. Ano nangyari? Sumasama tayo sa rally dahil mahal natin ang ating bansa. Mahal natin ang ating Maynila. Baka naman kaya natin ginagawa ito ay wala lang tayong magawa sa bahay. Wala tayong mga hanap buhay, wala tayong trabaho. Idinadaan natin ito sa init ng ulo. Sana wag. Alamin natin ang mga nagsisama roon na may paninindigan. Kaya kung nagmamahal tayo sa ating bayan, nagmamahal tayo sa ating Maynila, gawin natin itong tama. Kung nais nating sumigaw ng tama na, sobra na, ay gawin natin itong tama na rin sa kamali ang ginagawa natin. Parang meron tayong nakakalimutan. Nakalimutan na natin na may mas mataas sa atin na nakakakita ng ating ginagawa at nakababasa ng ating puso. So sana isama natin siya nang sa ganon hindi tayo maligaw sa patutunguhan natin sa pakikibaka, sa pagmamahal sa ating bayan. Tama. Ganda nung sinabi ni Councilor. Ganda si... Ayan, dami nang naabutang yan. Rally rin. Mas may edad sa atin yan. Thank you very much, Councilor Lou Veloso. Thank you very much. A very good, heartwarming message coming from our elders. Tama naman. Thank you. Okay. Ako, binabati ko lang, shout out sa ating bumisita na naman sa ating ambassador. Si His Excellency Endo Kazuya, ambassador ng Japan. At siya ay nagyaya ng chicha. Tumira kami, nag-lunch kami. Uy, saan kayo? Diamond Hotel. Japanese? Oo. Treat kami ni His Excellency Endo Kazuya ng Japan. Yan. Ambassador natin. Sarap. Mapapasana all ka talaga. Kasama ko doon si Vice Mayor Chi at saka si Director Crystal
pag-achieve at sa kanyang mga kasama din. At thank you very much. Maganda to kasi may mga napag-usapan kaming mapagtutulungan ng Manila at ng Japanese Embassy. Thank you. Arigato gozaimasu. At dahil sa pagtutulungan at baka nakahingi ako ng konti, ito sigurado ako, 20,342,063 pesos. Ang binigay sa atin ng PCSO sa pangunguna ng kanilang General Manager na si Mel Robles. So pang ano po ito? Pang tulong na naman po sa ating mga tagalungsod. Siyempre, masaya naman ako dahil totosgasin ko yan. Patayo tayo ng hemodialysis, health center, bili ng gamot, and so on and so forth. Tsaka mga medical assistance po po. Yes. Kasi napansin ko araw-araw po dito sa City Hall, may nakapila po tao. sa inyong Oo. opisina. May nababalitaan kasi silang nangyayari. Kaya mataas ang hope nila. But kayo mag-alala, sa maliit kong kaparanan, magiging masinop tayo sa paggasta. Lahat ng gagastahan natin ay dapat kapaki-pakinabang sa mamamayan. But for now, thank you, PCSO Mel Robles. Ayan. Sana nako, ito yung nangyari dito sa ating anong tawag dito? Cartilla. Oo. At yung mga itong ating artisahan. Opo, ang artisahan sa Maynila, dahil nga po sa bagyong Opong, ay ating i-reschedule. Dapat ito ay gaganapin ngayong linggo. Ito po ay rescheduled na po sa October 4 and 5. Ayan Dapat po, yan announcement. 27-28 pero i-adjust na lang. Abangan po ang mga updates sa official Facebook page ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. Yan, okay. Para naman po sa mga kabataan, Ito, maganda to. Ito, geng-geng, shout out to. Ito, maganda to. sa mga geng-geng, hindi sa gonggong. Shoutout sa mga kabataan dyan! Shout out sa mga kabataan dyan. Gusto niyo maging produktibo? Moka. Ito po, sa ilalim ng Manila Youth Development and Welfare Bureau, hinihikayat po natin ang ating mga kabataan na magparehistro sa MYORP or Manila Youth Organization Registration Program. Ito ay isang programa na naglalayong pag-isahin ang mga kabataan ng lungsod ng Maynila upang maging parte ng isang inklusibo at aktibong gobyerno. Hintayin po ang ating Youth Bureau na pupunta sa inyong mga barangay para po kayo ay makapagrehistro. Yan. O, biri mo, 757 na. Simula nung naupo tayo na organisasyong itinala sa pamamagitan at liderato ni Director Laino, no? Ng Youth Bureau. O, kaya congratulations sa lahat ng team natin sa Youth Bureau at sana patuloy ninyong gabayan ang ating mga kabataan, organisasyong kabataan na maging produktibo. O. Ito, sama tayo dito. Ito yung maganda. Dito tayo mag-rap. Dito tayo. Ito yun. Ito yung kapaki-pakinabang na sa mga activities. So, na at least kinikilala pa kayo ng pamahalang lungsod ng Maynila. No, yan. Haba ng ano natin ngayon, Yormes Hour. 2 hours na yata. Ano lang po, boss? 1 and 45. 1 and 45. O Moka, ano gagawin mo weekend? Ulan. Maglilinis po. Maglalaba. Sila Wen, hindi pa naglalaba. Maglilinis ng bahay. Oh, nako, shout out sa mga kabataan dyan. Okay, masyado mapusok. Binder than that. Mas alam mo yan, yun. Oh, mas matindi naman yung kinalakihan kong lugar. Nung araw mo ka, Oxo, Sige-Sige, Sputnik, Commando, BCJ, bahala na gang. O sige, you do the math. Nung araw, wala pang baril-baril, puro Ice pick. ice pick, pana, Pillbox. pillbox, sumpak. Grabe. At saka yan talaga, nakikita namin bata. Kaya nga, sabi ko, walang buti dudulot. But anyway, that's water under the bridge. I hope we have learned our lesson with that. And mga nanay ko, mga lolo't lola ko, nakikita ko yung video nila, natatanggap nila yung birthday Ay, cake. opo. Yung birthday cakes. Thank you very much. Happy birthday sa mga lolo't lola ko. Antabayanan nyo yung cake. Opo, nakaka 25,416 na po tayo na cake September lang distribution. nagsimula yan. September. September lang. Thank you sa Cake My Day. At sa
Sa mga nanay tatay ko, mga lolo tola ko, mag-ingat po kayo mamaya. Mga bata, sok pa muna sa oblo ha. O, wala munang lalabas kasi baka tumuloy yung bagyo mamayang gabi. But again, alas 10 ng gabi may curfew. Makinig kayo sa Shoutout inyo. mga kabataan dyan. Oh, may curfew. Oh, ano kayo? Makinig kayo sa inyong magulang. Huwag nyo nang pasakitin ang damdamin ng inyong nanay at tatay, mga lolo't lola. Kahit sa tigas ang ulo nyo, nag-aalala pa rin ang inyong mga magulang. Oh, mahalin nyo, isa lang ang magulang nyo. Isa lang ang nanay natin, isa lang ang tatay natin. Pag nawala yan, wala nang kapalit yan. Yung kaibigan, pwedeng palitan anytime. At yung kaibigan, pwedeng isa, pwedeng libo. Pero magulang, isa lang. Isa lang ang nanay. Isa lang ang tatay. O, isa lang ang lolo't lola. Pag nawala pa yan, naku, mas malungkot. Mahirap maging ulila. Kaya mag-ingat kayo, mga nanay tatay ko, mga lolo't lola ko. Isang linggo na naman na nakaraos ang paglilingkod sa taong bayan. Maraming salamat sa pagkakataon na ako'y mabigyan ninyo. Na kayo'y mabigyan ng pagkakataon kayo mapaglingkuran. Manatag kayo ang ating pamahalang lungsod. Maaaring hindi perpekto. Pamisa-misa kami magkamali. Pero sigurado po may gobyerno sa lungsod ng Maynila. And we will do our best, especially with Mocha Uson here, to continue to update you, continuously updating you sa mga magaganap at naganap sa lungsod ng Maynila through Manila Public Information Office, itong Yormes Hour at Talk to the People. For now, happy weekend, ingat kayo, stay dry, at walang susuko. May awa ang Diyos, makakaraos din po tayo. Maraming salamat sa inyo, magandang gabi, at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first. Stay safe.